Hello po, magandang araw. Good day po, kumusta po? Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako mga kababayan sa episode na ito. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, paki-subscribe naman po at salamat po. Pag-usapan natin mga kababayan itong nangangamoy na meron naman atang kudita sa Senado. Wala ba kayo naamoy na mukhang magkaroon na naman ng panibagong leadership ng Senado? Kung wala kayong naamoy, mangamoy-amoy na kayo. Kung matatandaan pa natin mga kababayan, nagbago ang leadership ng Senado nung mag-umpisa mga kaibigan ang kontrobersya dito sa flood control sa kadahilanan na may ilang mga senador na hindi din natin alam mga kababayan kung ano nga pumasok sa kanilang isip. Ito kasing flood control issue mga kababayan, malalim ito. Hindi ito mga kababayan basta-bastang issue na 2 days, 3 days, 1 week, 1 month, wala na, tapos na. Napakalalim po ito. Napakaraming kumita ng kontrobersiya na ito, itong flood control. Naku po. Hindi pa nga nakatatlo ata kung hindi ho ako nagkakamali ng hearing ang Blue Ribbon. Nung lumabas na si Diskaya, iba na. Dahil yung mga project, nabulgar po na ilan sa mga kontraktor, kasama na si Diskaya, ang napangalanan po. Nangyari po nung ang Pangulong BBM nanawagan ng malalim na investigasyon sa mga kalukuhang ito mga kaibigan. Lumabas ang pangalang Diskaya. At doon na, nung umpisa nang naglahad na si Diskaya ng mga pangalan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang nagkudita sila, nagpalit ng leadership. Tukat na long story short, mga kaibigan natin, nitong sila na ang naging leader, si Soto na ang naging Senate President, Lacson naman ang naging Blue Ribbon Committee Chairman. Marami pong nakahalata po na iba ang direksyon. Meron ng mga pinangalanan po. Natuwa na tayo. Di ba po? Na, uy, maganda ito. May mga pangalan na. Tinatawag mga kaibigan na contractors. Aba, may ilang mga congressman na pala naging kontraktor ng mga kababayan. Balikan natin yung mukhang nangangamoy mga kababayan ng kudita. Kasi hindi na nga naintindihan. Hindi nga tayo nakaintindihan kung anong direksyon talaga mga kababayan ng leadership ngayon ng Soto administration sa Senado at Lacson. Kasi po, hindi pinagpatuloy yung mga pinangalanan. Papalapit na sa katotohanan. Lumabas na. In fact, may isang matapang na voluntaryo po na lumabas in the person of ex-Marine Sergeant Orly Gutesa na siniwalat niya mga kababayan, ang alam niya. Di ba? Na siya po ay nag-deliver ng pera sa bahay ni Saldico, Malimalita, doon sa bahay ni Martin Romualdez. Imbis na doon na mga kababayan, umiba. Di ba? Nakita ninyo na inipit pa ngayon mga kaibigan yung si Sergeant Gutesa. Di ba po? At hanggang sa umabot na doon sa punto na yung kanyang sinumpaang salaysay ay tinanong pa nila ng tinanong kasi yung abogado daw na nagperma, dinisown niya, di ba po? Ang aking ibig sabihin, dahil dito sa nawala sa direksyon at hindi malaman mga kaibigan ng kanilang mga kasamahang senador, hindi malaman ng kanilang mga kasamahang senador kung ano ba talaga ang direksyon, mga kaibigan. Kasi nandiyan na, binigay na ang mga balidong statement para yun na lang ang tutugunan. Yun na lang ang hahanapin. Kasi ang hinahanap dito, kung sino talaga ang utak. Di po ba? Binigay na. Ang ginawa mga kababayan, imbis na pumunta na doon, lumihis.
Tuloy, ang ibang mga senador na kasamahan nila, siguro napunta sila nung first time kasi minority sila, hindi napasama sa majority. Nung nag-change ang leadership sa kanila mga kababayan, ang majority. Nung sila na umupo bilang mga majority member, hindi rin nila maintindihan ano talaga ang direksyon ng liderato mga kababayan ng Senado. Even sa Blue Ribbon Committee. Kaya po, pakinggan natin itong hinanaing ng isa sa mga senador, no less than the senator coming from Bukidnon, Senator Mig Zubiri. I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with the leadership of the Senate. So I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. See? Ganon din si Senator J.B. Ejercito. Ganon din ang paningin niya. Pakinggan natin mga kababayan, si Senator J.B. Ejercito. Muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganito ang direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. Ayun po. Oh. Hindi nga maintindihan eh. Nalito sila mismo. Ano bang direksyon talaga natin ngayon? Hahanapin ba natin dito ang katotohanan? Tutumbukin ba natin yung mga taong hinahanap natin ngayon? Kasi binigyan na sila mga kababayan, napakalinis na po ng mga, kumbaga, lead. Na ito binigyan ka na ng, kung halimbawa, halimbawa, in isang grupo, napasok kayo sa isang area na hindi ninyo alam lahat ang pupuntahan ninyo. Ngayon habang kayo'y lumalakad, sa bandang unahan ninyo, biglang may taong sumulpot at nagsabing, pwede pa akong makatulong sa inyo. Nung sinabi niyang, pwede pa akong makatulong sa inyo, nagbigay siya ng kanyang mga nalalaman doon sa hinahanap ninyo sa inyong pinuntahan. Ngayon, nandyan na, binigay na ang lead, kumbaga, para doon na ang direksyon ninyo. Iba, parang lumihis dito sa kabila. Binigyan ka na ng lead na doon na lang susundan. Kasi yung lead na yun na binigay ng isang taong iyon, ay yun ang possible napakagandang lead para tutumbukin at matumbok na niyo yung hinahanap na sino ang utak talaga nitong flood control, controversy o korupsyon. Ang nangyari mga kababayan, para bang ginamitan ng teknik na lilituhin ka, mahirap pa mag-imbestiga mga kababayan na binigyan ka na ng lead? Hindi naman siguro. Ang problema kasi, itong mga taong lumabas at nagbigay ng mga lead, para yun na lang ang sundan nila, naniwala or maniniwala sila sa iba na maaring mag-discredit dito, and most probably, galing doon sa mga taong malapit ng matumbok mga kababayan. Pwedeng galing sa kanilang mga gagamitin nga mga tao para malihis lamang po ang totoong issue. Kaya sabi ko, pag magpatuloy ito at hindi mabago, itong mga senador, mga kababayan na nakita na nila talagang mukhang may ibang takbo, mga kaibigan, itong liderato ng Senado sa ngayon, hanggang dyan po sa Blue Ribbon, mangangamoy talaga at definitely may mangyari talaga mga kaibigan dito na panibago na namang change of leadership dyan sa Senado. Malaking kutob ko na na mangyayari. Sapagkat wala pong mangyayari, believe me, wala pong mangyayari na paghanap ng katotohanan
mga kaibigan dito. Kung hindi ang Senado ang siyang talagang totoo maghanap ng katotohanan, lalayo tayo. Dalawa man lang tao. Of course, yung iba kasama na yun, napasama na sa mga sinasabi. Di ba po? Yung mga congressman, napakadaming congressman, wala pang isa. Wala pang may isang napatawag. O, buti na lang si Toby Tiangco ay voluntaryong pumunta doon at siya mismo nagbigay na ng napakagandang lead, mga kababayan, na si Saldico ang isa sa mga responsableng tao dyan. Hindi lang niya masabi-sabi, mga kababayan, si Martin Romualdez. Pero malapit na yun. Kasi po, Saldico, kung meron mang mga taong mas matibay pa, mga kaibigan, mas matibay pa na maging top ranking congressman dyan sa House of Representatives, siguro si Toby Tiangco, Saldico, na bakit siya ang taong responsable dito. Hindi man masabi-sabi, mga kababayan, direktahan na nandyan si Martin Romualdez, except na lang dito sa pinaka-latest na privilege speech, mga kababayan, ni Senator Chis Escudero, na ilang bisis talaga niyang pinangalanan ng pinaka-responsable dito, mga kababayan, si Martin Romualdez. Kaya nga sabi ko Saldico is nothing, mga kaibigan, kung walang mas mataas pa sa kanya. Kahit na yung ordinaryong tao, tatanungin mo, Saldico is nothing without Martin Romualdez. Nandiyan na, tumbok na yung statement ni Sergeant Gutesa, tumbok na. Pero parang mas malamig ang tratamento, mga kababayan. Bakit po? Kaya nga po, hindi ninyo masisisi ang mga tao mag-isip na merong kayong tinatakpan. Hindi ninyo masisi ang taong bayan na merong kayong tinatakpan. Kasi nagagalit talaga ang taong bayan Nanonood sa mga hearing ninyo, ang akala ninyo natuwa, nasayahan ang tao sa mga actuations ninyo. Hindi po. Ang pagkakatungo po ng direksyon ninyo dyan sa Senado, hindi halata. Halatang halata na po kayo. Kaya po, itong naamoy natin, di lang ito amoy Talagang lantaran mismong kasamahan na ninyo. Na kung sila ang tatanong, hindi inintindihan ang direksyon. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share and like, and also don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.